Ito na yung nangyari sa JBL ko na speaker. Yan yung model niya, oh. At naka ano to, 4-inch voice coil. At medyo may kabigatan siya. Oh, bugat mga paps, bugat. Ito, ginamit namin to sa service na 2 gabi sa Barangay Libog mga paps. At sa pangalawang gabi na ano na siya, biglang napatay, nawala. At ngayon mga paps, bali ang nangyari, natuklap ito, oh. Naghiwalay itong voice coil at saka itong cone nya, cone. Kaya naputol. Siyempre ang mangyayari, mag-vibrate ito, tapos ito hindi na masyado, kaya naputol yung isang connection sa voice coil. Di ko alam kung positive na area yun o negative, basta naputol yung banda dito, oh. Tingnan natin. Bandang positive pala mga paps. Yan yung ano niya, oh, loob. Sa hindi pa nakakita, hindi pa nakaalam, baka gusto nyong makita ang loob. Itong 3 butas na ito, kadugtong ito dito sa diyan, yung parang ano niya, bench. At ang ginawa ko, binalik ko siya kasi hindi naman na sunog. At nilagyan ko ng Dibcon kasi naubusan ako ng epoxy. Ang dito sa ano, sa ilalim, bali epoxy siya. Pero parang may problema, hindi masyadong matuyo. Yun, mamalagkit pa yung kamay ko. Oh, ang dumi. Itong Dibcon, super tigas na siya. Pero ano lang, mga 1 oras pa. Kasi yung maximum niya, mga 16 hours. Yung maximum na kapit niya. Pero hindi ko pa naman ito pa tugtugin. Bali, kabit ko lang. Tinanggal ko na rin yung mga ginamit ko dito para di magsasagi sa magnet, yung coil. Tinanggal ko na kasi matigas na siya nga. At ikabit ko na itong dust cap. At yan na mga paps. Tapos ko nang nakabit yung dust cap nya. At yan na. Sana tumigas na ito para mapatugtog na at ma-testing. At ito na yung likod mga paps, oh. Testirin natin kung ilan ba talaga yung ohms nya. Nakakabit na yung negative. 6 ohms. Be? 5.6, 7. Malapit sa 6 ohms mga paps. Tinsya ng house, ang ingay dito. Yan. 6 ohms.
mas maliit yung ohms niya, mas malakas siya. Ang ginawa ko nito nung may service mga paps, ginamitan ko siya ng bridge na 700 watts. Kasi nakalagay 800 watts yung nominal niya, pero parang sobrang lakas na niya. Kaya sa susunod bibigyan ko siya ng 200 watts sa 8 ohms. At malakas din naman kahit 200 watts lang, kaysa gamitan natin ng malaking power. Hindi naman siya true rated, kaya ganun ang mangyayari. Problema lang din kinabukasan. At dito na lang mga paps, pagka masubukan ninyo rin yung ganitong style, kasi marami-rami na rin ito sa online. Sa palakasan, wala akong masabi nito mga paps, malakas talaga. Kaso lang ginawa ko itong subwoofer, pero malakas din naman. Yung lang niya, yung hataw niya iba sa subwoofer, kasi siya matigas. Kaya ginamit ko siya sa subscope. Okay din naman. Siya ang pinakamalakas talaga. At sa naman, yung kick niya okay talaga. Ang di lang naging okay kasi nagka-problema siya. Tapos di ko inakala kasi maliit lang naman yung amplifier niya, Ace LX10 lang naman. Pero nagka-problema pa rin siya. Kung nga maintindihan. Kasi ito ding JBL nga paps, sa hindi pa nakaalam, matigas talaga yung niya. Yung cone at saka dito yata sa niya, yung diaphragm, yung nakadilaw o sa ilalim. Yan yata yung matigas. Akala ko nga nung dumating ito, paratang may sayad sa ilalim ba sa loob. Pero wala naman palang problema. Sabi ng iba rin na nakasubok na, JBL na talaga matigas. Pero ewan ko lang, kaya siguro sa sobrang tigas yun, natuklap. At dito na lang mga paps. Salamat sa mga viewers ko dyan, silent viewers, at sa lahat. Bye bye.